5 taon kaming kasal, at ginawa ko ang lahat para pagsilbihan si Kim and Rui at nagbuwis ng buhay para sa aming pamilya. Akala ko noon, kahit hindi ako mahal ni Kim and Rui, ituturing pa rin niya ako bilang kapamilya. Hanggang sa... Sule. Anak. Minrui, bigyan mo naman ng pangalan ang ating anak. Pangalanan natin siyang Kimule. Kung ganoon, ang palayaw niya ay Lele, aking mahal na Lele. Buong akala ko, ang bata ang magsisilbing ugnayan ng ating pagmamahalan. Hindi ko akalaing ang pangalang ibinigay niya sa aming anak ay gagamitin lamang para alalahanin ang kanyang tunay na minamahal. Noong simula, bakit mo binigay sa anak natin ang pangalang Mule? Shen Shiching, dati ikaw ang nagpumilit na pakasalan ako. Dinala ko ang anak na iyan sa sinapupunan ko ng 9 na buwan, tapos gagamitin mo lang ang pangalan ng anak natin para alalahanin ang minamahal mong si Sule. Pangalan lang iyon? Bakit kailangang palakihin ang issue? Dahil pangalan lang naman iyon, puntahan na natin ngayon at baguhin. Shen Shiching, huwag mo akong abusuhin. Paano mo ito? Nagagawang gawin sa akin? Bakit ang anak na pinaghirapan kong palakihin ay kailangang magtaglay ng pangalan para sa ibang tao? Hindi mababago ang pangalan. Kung hindi mo matanggap, maghiwalay na tayo. 10 taon ko nang minamahal si Kim and Rui, 5 taon na kaming kasal, at kahit ano pa ang gawin niya sa akin, hindi ko naisip na makipaghiwalay. Pero ganoon lang pala kadaling lumabas iyon sa bibig niya. Mama, narito na po ako. Hayaan na. Kahit ngayon o sa hinaharap, ang sapat na sa akin ay ang 2 lalaking ito sa buhay ko. Papa, buhatin mo po ako. May trabaho pa si Papa? Gusto mo bang si Mama na lang ang makipaglaro sa iyo? Mama, nag-aaway po ba kayo ni Papa? Mabait ang baby ko? Hinding-hindi mag-aaway sina Mama at Papa. Baby, pumunta ka muna sa kwarto mo para maglaro. Pupuntahan kita maya-maya. Miss Shen, maaari ko bang makita si Minrui? Ako si Sule. Ako ang unang pag-ibig ni Minrui. Nasa nakaraan na yon? Ngayon, mag-asawa na kaming 2. Huwag kang magkamali. Hindi ako naparito para manira sa inyo. Ako, may gusto lang akong sabihin kay Minru. At pagkatapos niyon? Miss Su, ang mga nangyari sa nakaraan ay tapos na. Hinding-hindi ako papayag na makipagkita ka sa asawa ko. Kung si Sule ay talagang makikipagkita kay Minrui, hindi ko kayang isugal kung ang kasal na ito ay matatapos na lang ng ganito. Direktor Chi, tatanong ko lang po ang pulang tali sa pulso nyo na may nakasabit na singsing. Singsing po ba sa kasal iyon? Singsing ito sa kasal. Hindi iyon ang singsing namin sa kasal? Ang singsing na iyon ay galing sa akin. Miss Shen, nakita mo ba? 5 taon na ang nakalipas. Suot pa rin niya ang singsing na binigay ko. Kahit na ako ang tunay mong asawa na hinarap sa lahat, kahit na noong pinakasalan kita, ito ay ayon sa kagustuhan ng ating mga pamilya. Bakit? Parang ako pa ang lumalabas na ng gulo at sumira sa pagmamahala ng iba. Miss Su,
Kung wala ka na pong ibang kailangan, maari na po kayong umalis. Umalis ka na. Minrue, huwag kang pumunta. Minrue, sa wakas ay nakita na rin kita. Bakit ka napunta rito? Suot mo pa rin ang singsing na binigay ko. Mahal mo pa rin ako, di ba? Oh, Bakit hindi mo pa hinintay na makaalis ako bago mo sabihin yan? Kailangan mo ba talaga akong ipahiya ng ganito? Si Minrui? Pumunta ka rito? Nakikiusap ako? Lumapit ka rito? Tumayo ka sa tabi ko? pumasok ka na muna. May kailangan pa akong sabihin kay Lele. Ang mga sasabihin mo? Kailangan ba talaga ngayon na? Umalis ka na. Kapag pala hindi mo mahal ang isang tao, maging ang simpleng respeto ay hindi mo kayang ibigay. Nasa bahay ang anak natin. Ayokong makita niya ito. Siguro ay hindi talaga ako minahal ni Chimin Rui kailanman. 5 taon kitang lihim na minahal, 5 taon ng pagsasama, ngunit sa simulat sa pool, mag-isa lang pala ako sa larong ito. Nyule? Nyule? Dalhin mo siya sa banyo. Akala ko ay nawala ka na. Shen Shiching, maghiwalay na tayo ng maayos. Maghiwalay na tayo ng maayos. Dahil ba ito kay Sule? Ang problema nating dalawa ay walang kinalaman sa kanya. Kung papayag kang makipagdiborsyo ngayon, ay maaari kong ibigay sa iyo ang pag-aalaga kay Mute. Bakit ngayon mo lang ito binanggit? Pagkatapos lumitaw ni Sule sa buhay natin? Kung talagang hindi mo siya makalimutan, bakit mo pa kailangang makipagkasal sa akin noong una? Nagpakasal ako sa iyo para lang hindi ka na usisain ng mga paparazzi at hindi nila mahanap si Lele. Mas inosente si Lele kaysa sa iyo at ayaw ko siyang masaktan. Mahal ko si Kimin Rui sa loob ng 10 taon at dahan-dahan akong lumapit sa kanya, tapos basta-basta lang pakakawalan, hindi ko kaya. Isa pa, ang pagsasamang ito ay pagsasama ng 2 pamilya at may anak pa tayo, kaya ayaw kong makipagdiborsyo? Kung ganoon, anong gusto mo? Shen Shiching? Akala ko pa naman matalino ka. Kung matalino talaga ako, sa unang tingin pa lang ay nakita ko na may mahal ka ng iba. Sana ay agad na akong lumayo sa halip na umasa sa hangal na kaisipan na balang araw ay mamahalin mo rin ako. Alam mo kung ano ang talagang gusto ko? Alam na alam mo iyan higit kanino man. Ang gusto mo, hindi ko kayang ibigay. Ang tungkol sa diborsyong ito, isipin mong mabuti muli. Gusto mo ba talaga akong pasakit sa ulo? Kaming mga inapo ng mga pamilyaki ay hinding-hindi papayag sa mga masasamang gawi sa showbiz. Tingnan mo kung ano ang mga ginagawa mo. Totoong nakipagkita ako kay Sule kagabi, pero wala talagang nangyari sa amin. Walang nangyari? Kung ganoon, ano itong magulong balitang lumabas? Nagagawa mo pa ba itong harapin sa harap ng pamilya mo? Ngayong araw ay papatulan kita. Napakawalang hiyang anak. Pa?
Pag-usapan po natin ng maayos ang lahat. Baka po may pagkakamali lang. Anong pagkakamali? Hindi mo ba alam kung ano ang pinaggagawa niya? Shiching, kasalanan ko dahil hindi ko siya nadisiplina ng mabuti, patawarin mo ako. Ang sikat na si direktor na si Kim Min Rui ay nahaharap sa isyu ng masamang ugali, nakitang kasama ang isang hindi kilalang babae sa hotel at nanatili doon ng buong gabi. Bago mag-2:00 ng tanghali ngayong araw, dapat ay malinawan na ang lahat at makipaghiwalay ka na sa babaeng iyon. Basta makipagtulungan lang ang mabait mong manugang, ay mabilis lang malilinawan ang isyong ito. Anong gusto mong gawin ko? Magpatawag ka agad ng news conference at aminin mo doon na ang Sule na iyon ay ang iyong pinsang babae. Hindi pa ba sapat na saktan ako? At gusto niyo pa akong piliting aminin sa harap ng lahat na ang babaeng umagaw sa asawa ko ay kapamilya ko? Hindi ako papayag. Hindi ko kailanman magagawang linisin ang pangalan ng taong umagaw sa asawa ko. Bahala ka. Shiching, alam kong mali ang ginawa ng batang ito, pero ang pangyayaring ito ay sumisira sa dangal ng pamilya Ki. Kaya pakiusap, makisama ka na lang. Tatlumpung minuto na ang nakakalipas, bakit hindi pa lumalabas si Mule? Teacher Ki? Nasaan ang anak naming si Mule? Hindi niyo po ba alam? Pagkarating ni Mule sa paaralan kaninang umaga, ay sinundo na siya agad ng kanyang ama. Bakit biglang sinundo ni Minrui ang bata? Kamakailan ay marami ang nag-aalala sa aking mga personal na issue, kaya ipapakilala ko sa inyo. Ito ang anak namin ng asawa kong si Shen Shiching. Tungkol naman sa pagkatao ni Sule, maaari niyo siyang tanungin. Bata, kumusta ang relasyon ng tatay at nanay mo? Ikaw ba talaga ang anak ni na Direktor Chi at Shen Shiching? Anong relasyon niyo ni Sule? Si Mule ay ang batang dinala ko sa sinapupunan ng 9 na buwan at dugot laman na pinaghirapan kong palakihin. Anong karapatan ninyong gawin ito sa kanya? Tita, natatakot po ako. Chi Minrui, nakuha mo na ang gusto mo? Ang mga chismis tungkol kay Sule ay napatunayan ng walang katotohanan? Chi Minrui, nawawala ka na ba sa sarili mo? Paano mo natitimpi na hayaan ang bata na ma-expose sa harap ng mga kamera? Masyado pa siyang bata. Bilang pamilya Ki, ito ay dapat niyang pagdaanan. Minadali ko lang ang mga bagay. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? 4 na taong gulang pa lang siyang bata. Dapat siyang pinoprotektahan ng kanyang mga magulang, hindi gaya ng ginagawa mo. Miss Shen, wag mo sanang sisihin si Min Rui. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Nag-aalala lang si Min Rui na baka hindi mabuti ang lagay ng katawan mo at hindi ka makapag-press conference, kaya niya dinala rito si Xiao Muller. Ibig mo bang sabihin ay kasalanan ko dahil ayaw kong magsagawa ng press conference para magpaliwanag? Kaya dinamay ni Kim Min Rui ang bata? Iyan din ba ang iniisip mo? Oo, Mama, gusto ko na pong umuwi. Sige. Uuwi na tayo? Masyadong pinapabora ni Direktor Chi si Miss Su. Mukhang si Ginang Ki ay mapapalitan na rin agad. Anak, tatay mo ba ang nagsabi na tawagin mong tita si Sule? Mama, hindi mo po ba gusto si Tita Su? Mama, napakabait po sa akin ni Tita Su. Gustong-gusto ko po siya. Maaari po ba, para kay Mule, ay subukan mo rin siyang gustuhin? Kung ikukumpara sa akin, sino ang mas mahal mo?
Mule, halika rito. Saan mo dadalhin ang bata? Ang villa na ito ay para sa iyo bilang kabayaran sa diborsyo. Mula ngayon, ang bata ay sasama sa amin ni Lele at maninirahan kasama namin. Hindi maaari. Anak ko si Mule, hindi ko hahayaang ilayo mo siya sa akin. Chiminrui, bitaw. Papa, Mama, pwede po ba na wag na kayong mag-away? Nasasaktan po si Mule. Chiminrui, hindi ba't gusto mong makipag-divorce? Pumapayag na ako, ibigay mo sa akin ang anak ko. Huli na ang lahat. Binigyan kita ng pagkakataong pumili pero ikaw ang sumuko. Gagawin ko lang yon kung iiwan mo si Mule dito. Pa, kinuha ni Minrui si Mule. Sabi niya, titira daw sila kasama ni Sule. Pwede mo ba siyang pakiusapan para sa akin? Na ibalik sa akin si Mule? Hindi ko siya mapipigilan. Pero si Mule ay anak pa rin ni Pamilya Chi. Hindi ko pwedeng hayaang sumama siya sa iyo. Ma, kinuha ni Minrui si Mule. Tulungan niyo po ako. Kausapin si Chi Minrui na ibalik sa akin si Mule. Noong ikasal ka noon, sinabi ko na sa iyo na simula ngayon ang mga problema mo ay wala nang kinalaman sa pamilyang Shen. Huwag ka na ring lalapit sa amin para hindi kami makaatraso kay Pamilya Chi. Ayaw naming madamay sa galit nila sa iyo. Attorney Lee, gusto ko nang dumaan sa legal na proseso para mabawi ang anak ko. Miss Shen, wala po kayong trabaho at wala po kayong sapat na kakayahang pampinansyal para suportahan ang bata, kaya hindi ibibigay ng korte sa inyo ang kustudiya. Madam, kung nangungulila na po kayo kay batang amo, pwede nyo naman po siyang dalawin paminsan-minsan. Anak, Andito ako para sunduin si Mule. hindi siya sasama sa iyo. Mama, sa wakas nandito ka na. Para makasama namin ni Papa at ng bagong mama ko sa iisang bahay. Bagong mama? Mule, Mama, Hindi mo siya nanay. bitawan mo ako. Sabi ng bitawan mo ako. Huwag kang matakot. Uuwi na tayo kasama si Mama. masamang tao ka, Mama. Ayaw ko na sa'yo. Ano ba ang nangyari? Sa loob lang ng ilang araw? Si Mule at Sule ay naging sobrang malapit. Higit pa sa akin na tunay niyang ina. Miss Shen, sinabi ko na sa iyo, hindi sasama sa iyo si Mule. Ayaw niya. Ganoon ba ako kabigo? Ang asawa ko at ang anak ko, iniwan ako ng walang pag-aalinlangan at biglang lumapit sa piling ng iba. Ano ba ang nagawa ko sa iyo? Bakit kailangan mong sirain ang pamilya ko? Dahil iyan sa ginawa mo sa sarili mo. 10 taon ng paghahabol at pagmamahal? Sa huli, ang kapalit lang ay
ang sabihan na sarili kong kasalanan ito? Mr. Chi, kayo po ba ang tumawag kanina? Tungkol sa may estrangherong pumasok? Oo. Siya nga. Umuwi na tayo. Para bang sila ang masaya at kumpletong pamilya? Miss Shen, araw-araw bago pa magliwayway, nagbabantay ka na sa labas ng subdivision. At sa gabi, kapag tulog na si Kim Yul at patay na ang mga ilaw, tsaka ka lang aalis. Kailan mo ba talaga papayagang makipag-divorce kay Min Rui? Ibalik mo sa akin ang anak ko at papayag ako? Nakikita mo naman na gustong-gusto ako ni Mule ngayon. Ang anak na dinala mo sa sinapupunan ng 9 na buwan ay ayaw na sa iyo. Siguradong masakit yan para sa iyo, di ba? Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gusto si Kim Yul. Dahil ang pag-iral niya ay nakakaabala lang tulad mo. Anong ibig mong sabihin? Para sa akin, mas mainam. Kung ang anak ay galing mismo sa sarili mong dugot pawis, magkakaroon din kami ni Min Rui ng sarili naming anak. Tama, di ba? Kayo po ba si Miss Shen Shiching? Ang anak ninyong si Kim Yul, hindi sinasadyang nalunod at hindi na siya nailigtas. Wala na siya. Pumunta na po kayo rito para sa huling pagkakataon. Anak? Nandito na si Mommy? Gumising ka at tingnan mo si Mommy, please. Anak, ang anak ko. Muli? Basta't gumising ka lang? Gagawin ni Mommy ang lahat para sa iyo? Gumising ka na, sige na. Nagmamakaawa ako sa iyo. Director Chi, oras na po. Lumabas muna kayo. Hindi, bitiwan niyo ako. Hindi mabubuhay si Mule nang wala ako. Kailangang samahan ko siya. Matatakot siya kapag mag-isa lang siya. Labas. Ganyan ka ba mag-alaga ng bata? Medyo naging busy ako kamakailan, kaya marahil ay napabayaan ko si Mule. Pero Napabayaan hanggang sa mahulog ang bata sa tubig at mawala? Maayos naman ang lahat noon, bakit kailangan niyo pa siyang agawin mula sa akin? 9 na buwan ko siyang dinala sa sinapupunan ko. Ako lang ang mag-isang nagpasuso, nagpaligo, at nagpagod para palakihin siya. ang bagay na ito walang gustong mangyari. Para maalagaan ang bata, si Sule ay kasama na ng bata sa pagkain at pagtulog. Nahihirapan din po siya. Sa totoo lang, hindi ko gusto si Kim Yul. Dahil ang pag-iral niya ay panggulo rin gaya mo. Anong ibig mong sabihin? Para sa akin, pagdating sa bata, mas mahalaga kapag galing mismo sa iyo. Magkakaroon din kami ni Min Rui ng sarili naming mga anak. 'Di ba? Sabi mo, si Sule ang nag-aalaga sa bata? Noong aksidenteng nahulog ang bata sa tubig, ano ang ginagawa niya? Hindi ko alam kung bakit ka naghihinala. Isa lang itong aksidente at wala itong kinalaman kay Lel. Kung wala itong kinalaman, bakit niya sinabi sa akin na ang bata ay sagabal? Bakit niya sinabing mas matimbang kapag sariling anak mo ang iyong inaalagaan? Chiminru, siya ang dahilan kung bakit wala na ang anak natin. Shen Shiching, huwag kang magwala ng ganyan. Ngayong wala na si Mule. Chiminrui, heto kat todo pa rin ang pagtatanggol kay Sule. Chiminrui, anak natin iyon,
4 na taon nating kasama ang batang iyon at ngayon ay wala na siya. Naiintindihan kong nasasaktan ka, pero ayaw kong makipag-away sa harap ng anak natin dahil hindi siya mahihimlay ng may katahimikan. Anak ko, kapag natapos na ni Mama ang mga natitirang gawin, sasama na ako sa'yo. Hintayin mo lang si Mama. Malay ko ba na si Kim Yul ay magiging maikli ang buhay? Uminom lang naman siya ng kaunting tubig at bigla na lang nawala. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana siya itinulak pababa. Kay malas talaga. Huwag kang mag-alala. Noong mangyari iyon, nakatingin lang si Minrui sa gilid at umarte na parang wala siyang anumang nakita. Alam ni Chi Minrui na si Sule ang dahilan kaya nawala ang bata. Hindi lang siya naging manonood, kundi tinulungan pa niya itong pagtakpan. Bakit? Hindi ba niya anak yon? Sinasabi mo bang alam ni Kim Minrui? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bitiwan mo ako. Aalis na ako. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko? Isa kang masamang tao. Kung hindi lang sana ako naging hibang sa pagmamahal kay Kim Minrui at hindi nagpumilit na pakasalan siya, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala, anak. Pagbabayarin ni Mama ang mga may sala. Pirpirmahan mo na ang divorce papers? Chi Minrui, nagsisisi ka ba? Nagsisisi na ako. Hindi sana kita minahal. Hindi sana ako nagpakasal sa'yo. At hindi na sana ako nanganak. Sa ganung paraan, ang anak ko ay hindi magdurusa ng ganito dahil sa akin. Ikaw, Chi Minrui. Sa totoo lang, hanggang kailan mo balak ipagpaliban ang ating kasal? Minrui, kaninang hapon, hindi sana ako dapat nagalit sa iyo. noong kasama ko pa si Shen Shiching sa mga taong iyon, parang madalang kaming mag-away. Kahit mayroon man, palagi siyang ganito, unang sumusuko at nagpapakumbaba. President Chi, may nangyaring masama. Naka-livestream ngayon si Miss Shen sa buong internet. Bilis, tignan niyo po. Nandito ako ngayon para maglinaw tungkol sa relasyon ni Ki Minrui at ni Binibining Sule. Si Sule ay hindi ko pinsan, kundi siya ang mahal na mahal ni Ki Minrui. Nagtaksil sa asawa si Ki Minrui at noong nakaraang kalahating buwan, kasama si Sule, tinapos nila ang buhay ng aking anak. Paano magagawang saktan ni Direktor Chi ang sarili niyang anak? Baka naman gusto lang niyang pagbintangan ng mali si Director Ki. Ano namang ebidensya mo para sabihin niyan? Ito ang buong pangyayari kung paano sinaktan ni Sule ang aking anak. Hindi totoo iyan. Peke ang lahat ng ito. Peke pa ang bidyong ito? Mas mabuting bago pa ako makabalik mula sa pagkikita namin ni Shen Shiching, ay nakahanda na ang mga paliwanag mo.
Isinuot ko ngayong araw ang puting damit na pinakapaborito ng baby ko. Siguradong matutuwa siya kapag nakita niya ako. Bilisan mo ang pagmamaneho. Siguradong magiging masaya siya. Shen Shiching, bumalik ka rito. Ngayon, hindi niyo na ako kailangang pilitin pa. Malapit na akong umalis para puntahan ang anak ko, para magkasama na kami muli. Huwag. Shiching. Shiching, gumising ka. Shiching. Shiching. Bakit humantong sa ganito ang lahat? Minrui, bigyan natin ng pangalan ng bata. Tawagin natin siyang Chimyul. At Lele naman ang magiging palayaw niya. Ang bilis mo talagang lumaki, Lele. Papa, yakap po. Shiching, Bitawan mo ako! Bitawan niyo ako! Minrui, tulungan mo ako. Hindi ako ang gumawa niyan. Lahat ng ito ay dahil kay Shen Shiching. Pinagbibintangan lang ako ng masamang babaeng iyon. kung pinagbibintangan ka lang, naniniwala akong malilinis ng mga pulis ang pangalan mo. Minrui, anong ibig mong sabihin? Kilala mo ako. Ni hindi ko nga kayang makasakit kahit ng isang langgam. Paano ko magagawang saktan ang anak mo? Ang simple at inosenteng Lele ay matagal nang wala. Nagpapanggap ka lang gamit ang mukha niya, pero isa kang kriminal. Minrui, akala mo ba ay isa kang dakilang artista? Ikaw ang tunay na may kasalanan kung hindi mo hinayaang manatili ako sa tabi mo. Bakit wala na ang anak mo? At bakit nawala rin ang asawa mo? 5 taon na ang nakalilipas. Kung hindi ka lang natakot na sumuway sa pamilya mo at hindi mo binitiwan ang ating relasyon, ang napakabait na si Sule, bakit kaya wala na siya ngayon? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ibig sabihin ba? Ako talaga ang dahilan ng lahat ng ito? Nasa loob ang lahat ng mga bagay na iniwan ni Shiching para sa iyo. Sana ay maging matagumpay ang pelikula ni Minrui. Ano ba ang mga nagawa ko? Minrui, pumunta tayo sa dagat, gusto mo? Sige. Shiching, nagsisisi na ako. Ganito pala kapag nawala ang isang tao, napakasakit. Director Key, Anong nangyayari dito? Hindi ba't wala na dapat ako? Dito kami, ni Shen Shiching nagpakasal noon. Bumalik pala ako sa 5 taon na nakakalipas. Nasaan si Shen Shiching? Nasaan siya? Sa dating buhay ko, para lang hindi matuntun ng mga paparazzi si Sule, sumunod ako sa gusto ng pamilya ko at nagpakasal kay Shen Shiching. At noong mismong gabi ng kasal, iniwan ko pa siya para bumalik sa shooting ng palabas. Ngayong iniisip ko, talagang maling-mali ang nagawa ko. Ngayong nagkaroon uli ako ng pagkakataon,
Gagawin ko ang lahat para makabawi at para maging isang mabuting asawa at mabuting ama. Hindi ba maganda ang hitsura? Baguhin mo na ang iyong makeup. Hindi sa hindi ito maganda, pero parang hindi ito bagay sa iyo. Ito ba talaga si Kim Min Rui? Mula ngayon, magiging maayos na ang pagsasama nating dalawa. 5 taon kitang lihim na minahal. Hindi ko akalain na talagang maghihintay ako para sa tugon ni Kim Min Rui. Shen Shiching, handa ka bang magpakasal sa akin para maging asawa ko? Ako si Kim Min Rui, na mamahalin ka ng walang kondisyon, sa ginhawa man o sa hirap, sa yaman o sa karalitaan, sa sakit o sa kalusugan, igagalang kita at papahalagahan, mananatili sa tabi mo, at habang buhay na magtatapat sa iyo. Ako. Sule. Min Rui, ayaw mo na ba sa akin? Anong nangyayari dito? Sino ba talaga ang babaeng ito? Hindi ko po alam. Baka dating kasintahan siya? Mama, gusto ko na pong umuwi. Kabikasal ko lang kay Kim Min Rui. Kaya paano nagkaroon ng bata? Business arrangement lang ang lahat ng ito, at kapag umalis ako, siguradong maaapektuhan ang negosyo ng dalawang pamilya. Sule, ang namamagitan sa ating dalawa ay tapos na. Paano mangyayari iyon? Malinaw mong sinabi sa akin noon na ang pagpapakasal mo sa babaeng ito ay para lamang hindi ako mahabol ng mga paparazzi. Sinabi ko lang iyon sa kabilang buhay nang muli kaming magkita ni Sule. Doon ko lang nabitawan ang mga salitang iyon. Mukhang nabuhay ring muli si Sule. Lalabas lang ako para ayusin ito. Antayin mo ako. Akala ko pa naman tatanggapin na ako ni Kim Min Rui. Ano ba talagang balak mong gawin? Alam mo ba kung anong hirap ang dinanas ko sa nakaraan kong buhay? Naghirap ako ng husto sa loob ng kulungan at dahil lahat ng ito sa iyo. Tinapos mo ang buhay ni Mule. Nararapat lang iyan sa iyo. Pero kung hindi mo binigyan ang bata ng pangalang Mule, bakit pa ako aasa na hanapin ka? Kung sasabihin nating sa nakaraang buhay ay dahil tinapos ko ang buhay ni Mule, kaya hindi tayo nagsama. Pero sa buhay na ito, wala pa akong ginagawang anuman. Anong karapatan mong hindi ako pakasalan? Nangako ka sa akin na magsasama tayo habang buhay. Gusto kong pakasalan mo ako. Ano bang nakababaliw na pinagsasabi mo? Nakasal na ako kay Shen Shiching. Binabalaan kita kapag nanggulo ka pa. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa iyo. Si Min Rui? Sisiguraduhin kong magsisisi ka na nabuhay ka pa. Ano ba ang bumulag sa akin dati at nagawa kong saktan ang isang taong nagmamahal sa akin ng lubos? Patawad. Salamat at naghintay ka ng matagal. 5 taon ko siyang minahal, mula high school hanggang kolehiyo, at sa wakas, nakatayo na ako sa tabi niya, naghihintay na lumingon siya sa akin. Hindi pa tapos ang proseso. Sasama ako sa iyo.
Ang pag-ibig naman ay pwedeng matutunan ng dahan-dahan. Kaya naman, sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ako magkakamali sa pipiliin ko. Aalagaan ko ng mabuti si Shen Shiqing. Nakalimutan ang singsing kaninang hapon, kaya ibibigay ko na ito sa iyo ngayon. Paano mo nalamang gusto ko ito? Lagi kitang nakikitang suot iyan. Bakit ka nakatulala riyan? Hindi ba ako magsusuot nito? Alam kong hindi mo ako mahal, pero dahil pumayag kang pakasalan ako, siguro ay pwedeng gaya ng sabi mo, na mamuhay tayo ng masaya. Pareho kaming binuhay muli ni Sule. Posible kayang si Shiqing din ay maalala ang mga nangyari sa nakaraang buhay? Kapag naalala niya, siguradong hindi siya magpapatawad, lalong hindi kami makakapamuhay ng masaya. Ayos ka lang ba? Ano ang iniisip mo kanina? May nasabi ba akong mali at nagalit ka sa akin? Shiqing. Napanaginipan kong nagkaroon tayo ng anak, pero wala na siya. Nawala siya dahil sa kapabayaan ko. Kung totoo man iyon, mapapatawad mo ba ako? Hindi. Shiqing, ako. Isang panaginip lang iyon? Tama. Isang panaginip lang. Minrui, huwag mo na iyong isipin. Hindi totoo ang lahat ng iyon. Kakakasal lang natin. Saan naman manggagaling ang bata? At isa pa, naniniwala ako sa pagkatao mo na hinding-hindi mo pababayaan ang isang bata. Sa nakaraan mong buhay, ganito rin siguro ang iniisip mo, di ba? Pero paulit-ulit kitang binigo sa mga inaasahan mo, binigyan kita ng walang katapusang sakit, hanggang sa huling sandali ng buhay. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na kita hahayaang masaktan. Tama ka. Panaginip lang ang lahat ng iyon. Ayos lang yan. Kung gusto mo, magkakaroon tayo ng maraming anak balang araw. Shiqing, kaya ko ba? Minrui, mahal kita. Ako ang fashion designer ng Gwen, si Sule. Mukhang itinadhana talaga tayo? Bakit hindi ko ilibre ng kape si Miss Shen? Huwag na. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit ang laking pagbabago kay Kim Min-rui? Miss, ano po ang gusto niyong inumin? Isang iced americano, walang asukal at walang gatas salamat. Isang iced americano, no sugar and no milk. Sanay si Minrui na uminom ng iced americano? Miss Su, kung may sasabihin ka, sabihin mo na nang diretsahan. Hindi ko alam kung si Miss Shen ay naniniwala sa past life at present life. Naniniwala lang ako sa mga bagay na nakikita ko. Ganoon ba? May napanaginipan ako kamakailan. Napanaginipan ko na si Miss Shen at si Minrui ay nagkaroon ng anak. Ang pangalan ng bata ay Mule. Pagkatapos, dahil sa pagdidiborsyo ninyo, nawala ang bata. Mule, basta't gumising ka lang. Bitiwan mo ako. Matatakot siya kapag mag-isa lang siya. Miss Shen, maayos ka lang ba? Junior Shen, anong nangyari sa iyo? Gusto mo bang ihatid kita sa ospital para magpatingin? Medyo sumasakit lang ang ulo ko. Sa maliit na bagay na ito, huwag na po kayong maabala, senior. Ihahatid na kita sa inyo. Tingnan mo ang lagay mo. Kapag nasaktan ka, pananagutan pa iyon ng kumpanya. Asawa ko. Sino siya?
Lu Wen yan. Siya ang boss ng junior na si Shen. Naghahatid ba talaga ang mga boss ng kanilang mga tauhan pa uwi? Ang mga benepisyo para sa mga empleyado ng kumpanya nyo ay talagang napakaganda. Mr. Chi, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Minrui, nagkakamali ka talaga. Nang pauwi na ako kanina, ay medyo masama ang pakiramdam ko. Nagkataon namang nakasalubong ko si Senior Lu. Nag-alala lang siya sa akin kaya hinatid na niya ako dahil dadaan din naman siya rito. Sige, mauna na ako. Bakit noong nagkaroon ka na ng trabaho ay hindi mo man lang sinabi sa akin? Sino pa ang nakita mo ngayong hapon? Isang katrabaho lang. Bakit kailangan mong magtrabaho? Ayaw kong may nakikita kang ibang tao. Gusto ko ring magkaroon ng sariling karera. Noong nakaraang buhay, tuwing kaharap ko si Shen Shiqing, ay lagi siyang napakaingat at sumusunod sa akin. Anuman ang sabihin ko ay sinusunod niya. Hindi kailanman siya sumasagot ng pabalang, magbitiw ka na sa trabaho. Kaya naman kitang buhayin. Shiqing, mahal mo ba ako? Mahal kita. Kung ganoon, iwan mo na ang trabaho mo. Basta't lumipat ka ng ibang kumpanya, ay kahit ano ay susunod ako sa iyo. Opo. Umuwi ka na. Huwag mong kakalimutan ang ipinangako mo sa akin. Opo, babanggitin ko iyan pag akyat ko. Tatapusin ko agad ang paglipat ng mga trabaho ko. Tuloy kayo. Tamang-tama ang dating mo. Nararamdaman ko na parang may kulang sa damit na ito. Tingnan mo nga ito. May nangyari ba? Senior, gusto ko na pong magbitiw sa trabaho. Dahil ba ito sa nangyari kahapon ng hapon? Masyadong binibigyang kahulugan ng asawa ko ang pagtatrabaho ko sa kumpanya nyo. Senior, pasensya na po, pero salamat sa tiwala nyo sa akin. Dahil nangyari na ang dapat mangyari, wala na akong magagawa kundi ang pumayag. Nahanap ko na ang set ni Minrui, huwag ka na po pumunta rito. Kapag nalaman niya ang katotohanan, sasama pa rin ba siya sa iyo? Bakit parang pamilyar ang boses na iyon? Kailanman ay hindi niya magkakaroon ng pagkakataong malaman. Ano ba talaga ang tingin sa akin ni Chi Minrui? Anong ginagawa mo rito? Nagpadala ako sa iyo ng mensahe, pero hindi ka sumagot. Nakipag-usap lang ako ng maayos sa kanya. Wala nang iba pa. Wala nang iba pa? Siguro simulat sa pool, hindi ko na dapat inasahan ang pagmamahal ni Minrui. Ang katotohanang nasa tabi ko siya ay isa ng malaking biyaya. Uuna na ako? Wala kaming namamagitan sa kanya. Nag-uusap lang kami tungkol sa nakaraan. Bakit ka umiiyak? Pasensya ka na.
hindi ko na siya muling kikitain. Ang panaginip at ang katotohanan ay siguradong magkaiba. Ang mahalaga, si Minrui ay nasa tabi ko ngayon. Director Key, congratulations sa bago mong pelikula. Salamat. Ikaw ba si Ginang Chi? Sabi nila napakaganda raw ni Ginang Chi, pero ngayong nakita na kita parang wala lang naman pala. Balita ko mabait at matalino si Miss Nian, pero ngayong nakita kita, mukhang hindi naman pala totoo. Wala kang modo, hindi ko alam kung paano ka naging Ginang Chi. Eh kung may modo ka pala, bakit hindi ka naging Ginang Ki? Huwag kang masyadong kampante. Nalaman ko na, pinaalis ka sa trabaho ni Director Ki. Isa ka lang namang alagang ibon na nakakulong sa hawla. Hindi magtatagal, mapapasa akin na ang posisyon ni Ginang Ki. Dahil, mas matagal kaming magkasama sa set, kumpara sa iyo. Ganyan ba talaga kumpiyansa si Miss Nian? Naitanong mo na ba ang opinyon ni Minrui? Ang isa ay sikat na artista, at ang isa naman ay isang housewife na walang nakakakilala. Para sa mga taong marunong mag-isip, alam na nila kung sino ang dapat piliin. Ako pa rin ang legal na asawa ni Kim Minrui. Ang ginagawa mo ay pang-aagaw ng asawa. Ano naman ngayon? Kahit sino ay may karapatang makuha ang mga bagay na gusto nila. Sa ginagawa mong yan, Miss Nian, naisip mo ba ang mga fans mo? Nararapat ba ito sa lahat ng pagmamahal na ibinigay nila sa iyo? Ikaw, Kung ipipilit ni Miss Nian na sirain ang pamilya ko, hindi ako papayag ng ganoon lang. Gagawa ako ng paraan para masira ang iyong reputasyon. Minrui. Hindi pa naman tayo ganoon kakilala, di ba? Hinto. Humingi ka ng tawad sa asawa ko. Gusto mo pa bang ako ang lumapit sa'yo? Pasensya na, okay na ba? Maayos ka lang ba? Salamat sa iyo. Ganyan lang ba ang pasasalamat? Mamaya pagkatapos nito, manonood tayo ng sine. Shiching. Saan ka ba nanggaling? Kunin mo na ito. Hindi mo ba nagustuhan? Anong mayroon ngayon? May espesyal bang okasyon? Nagkamali ako noong nakaraan. Simula sa araw na ito, hindi na kita hahayaang api-apihin pa. Shiking, mahal kita. Limang taon kong minahal si Minrui, at sa wakas ay narinig ko na rin ang mga salitang iyon sa kaniya. Director Chi, may mga fans na nakakita sa inyo. Kailangan na nating umalis agad. Ako na ang bahalang maglihis sa kanila. Maghintay ka lang dito para sa akin. Ito ay Pamilyar ba ito sa paningin mo? Gusto mo na ba akong paalisin o gusto mo akong tapusin? Tawagin na lang siyang Chi Mule. Ako si Sule at ako ang unang pag-ibig ni Minrui.
Huwag. Bakit? Kahit na naulit ang lahat, bakit ganyan pa rin ang trato mo sa akin? Patawad. Nawala ako sa tamang pag-iisip, naging dahilan kung bakit nawala ang anak mo. Pero alam mo ba kung paano ako namuhay pagkatapos nyon? Nakulong ako, at doon ay pinahirapan ako ng husto. Ngunit kung hindi pinangalanan ni Chi Minrui ang bata bilang mule, hinding-hindi na sana kita pupuntahan. Alam kong galit ka sa akin. Kaya kahit parusahan mo pa ako ngayon, wala akong magiging reklamo. Nakakaramdam ka ba ng pagsisisi? Pagsisisi? Kung Pero binigyan ka na ng isa pang pagkakataon, pinili mo pa ring hanapin si Kim Minrui? bumalik lang ako para pagbayarin siya. Paano naman ako? Ano ang nagawa kong mali? Iniisip mo ba na masyadong dakila ang pag-iibigan ninyo? Na ayos lang isakripisyo ako at ang anak ko para lang maging bahagi ng inyong kuwento? Kung hindi ko nalaman na ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko, magsasama ba kayong dalawa ng masaya ng panghabang buhay at ibabato ang lahat ng sisi sa akin? Kung talagang nagsisisi ka, parusahan mo ang sarili mo at huwag mo akong subukang idamay o frame up. May nararamdaman ka bang masama? Chi Minrui, mag-divorce na tayo. Kung kailan lang naintindihan ang nararamdaman ko. Tsaka naman naalala ni Shen Shiching ang nakaraang buhay. Tila ba ang langit ay sinasadya akong parusahan sa aking pagkakamali at tila pinaglaruan lang ako ng tadhana. Tatawag muna ako ng doktor para mapalitan ang gamot mo. Sinasabi ko na maghiwalay na tayo. Kabilang na ang nakaraang buhay, mahigit na minahal ko si Kim Minrui sa loob ng 15 taon. Sa loob ng 15 taon na ito, wala akong kahit isang bagay na ginawang mali laban sa kanya. Nakalipas na ang lahat ng iyon. Chi Minrui, ayoko na sa iyo. Shiching, aminado akong ako ang nagkamali. Pwedeng bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Kung bibigyan kita ng pagkakataon, sino naman ang magbibigay ng pagkakataon sa anak ko? Sa pagmamahalan nating ito, siguradong magkakaroon ulit tayo ng anak. Pagmamahalan? Chi Minrui, tunay ang pagmamahal ko sa iyo, maging sa nakaraang buhay man o bago pa bumalik ang alaala ko. Pero ikaw? Ginamit mo lang ang pag-ibig bilang pantakip sa hiya, nakikipagsama ka lang sa akin para mabawasan ang nararamdaman mong guilt. Sa totoo lang, hindi mo lang kayang pasanin ang konsensya ng 2 taong wala na dahil sa'yo. Miss Shen, ang mga sugat mo sa kamay ay mangangailangan pa ng kalahating buwan bago tuluyang gumaling. May maganda rin akong balita. Nagdadalang tao ka, magdadalawang buwan na ang bata. Miss Shen, maayos ka lang ba? Ang batang ito, dumating siya sa maling panahon. Anuman ang nagawa niyang mali, ang trato niya sa iyo ay masasabing maayos na rin. Isipin mo, sa estado at posisyon niya, sinong lalaki ang mananatili na tapat sa asawa nang walang babae sa labas?
Noong huling pagkakataon na gusto kong mabawi ang kustodiya ni Mule, natatakot silang kalabanin si Pamilya Key dahil baka maapektuhan ang negosyo ng pamilya kaya hindi nila ako tinulungan. Ngayon, paano ko pa maaasahan na kakampi sila sa akin? Ikaw rin naman, pinili mo rin siya noong una. Tsaka nagtanong-tanong na ako, ang manugang ko ay wala namang ibang babae. Ngayon ay nagdadalang tao ka na ulit. Ma, pagod na ako. Aalis na muna ako. Mag-usap kayo ng mabuti. Ayaw kong kumain. Bukas ay maririnig mo na lang na bagsak na ang negosyo ng pamilya Shen. Ako narito. Kapag magaling ka na, pauuwiin na kita galing ospital. Hindi dapat mapunta sa akin ang batang ito. Anong sabi mo? Ang sabi ko, gusto kong alisin ang bata. Hindi ako pumapayag. Naaalala mo pa ba noong sa kabilang buhay, noong sinabi kong hindi ako pumapayag, anong ginawa mo? Alisin ang bata o makipagdiborsyo? Pumili ka. Sigurado ka na ba? Kaya kong tapusin si Pamilya Shen? Nang ganoon kadali katulad ng isang langgam. Chi Minrui, wag mo akong piliting kapuotan ka. Hindi ba't matagal mo na akong kinapupuutan? Kung noong kabataan ko ay hindi ko nakatagpo si Kim Minrui, siguro ay hindi hahantong sa ganito ang buhay ko ngayon. Kim Minrui, bitiwan mo ako? Sabi ng bitiwan mo ako. Ikaw kulong mo ba ako? Bahay natin ito. Ang bahay natin? Matagal mo nang sinira? Ayos lang. Sabay nating bubuin itong muli. Chi Minru, sa tingin mo ba kapag kinulong mo ako, ay mamahalin kitang muli? Ayos lang sa akin. Basta nasa tabi lang kita. Kung sino man ang samahan ko, ako lang ang magdedesisyon niyan. Senior Lu, pwede mo ba akong sunduin dito sa Pamilya Ki? Chi Minrui, nababaliw ka na? Talagang nababaliw na ako. Mama? Mama? Mula? Ang anak ko? Chi Minrui? Nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo na ako. Ganyan ba talaga na ayaw mo sa bata? Ano naman ang ipapangalan natin sa kanya kung isilang man siya? Tatawagin mo ba siyang Mule? Noong nakaraang buhay, ganito rin ang nangyari. Bigla ka na lang nawala nang walang anumang pasabi. Isilang mo lang ang bata
At pagkatapos ay magdidiborsyo na tayo. Senior Lu, mag-usap na lang tayo sa susunod. Hihintayin ko ang usapan namin ni Junior Shen. Lumayo ka sa kanya. Huwag mong gamitin ang masamang puso mo para husgahan ng ibang tao. Sinasabi mo bang hindi mo siya mahal? Pero kailanman ay hindi ako lumampas sa hangganan. Eh, ikaw? Pinilit ko siyang makipagdiborsyo, hinayaan ko si Sule na makapasok sa bahay, at kinuha ko pa ang bata mula kay Shen Shiching. Kaya naman naging walang hiya si Sule at tinapos ang buhay ng bata hanggang sa wala na siyang matakbuhan at tumalon para wakasan ang lahat. Gusto ko nga si Shen Shiching. Pero ang tunay na pagmamahal ay may respeto, hindi iyong walang limitasyon sa paghingi at pag-angkin sa kanya. Sandali, pwede mo ba siyang isama pa alis? Ano ba ang tingin mo sa kanya? 5 taon kanyang hinabol. Nirespeto mo ba siya kahit kailan? O pinahalagahan man lang? Kahit minsan ba, ay tinanong mo siya kung ano ang talagang kailangan niya. Hayop ka. Shiching. Pasensya na. Huli na ang lahat. Chi Minrui, matagal ko nang napagpasyahang bitawan ka. Naging masyado akong duwag, kaya palagi tayong hindi nagtatagpo. Sira. Buhay ka pa naman? Hindi pa huli ang lahat. Shen Shiching. Congratulations. Malaya ka na. Ayaw ni na mama at papa na makipaghiwalay ako ngayon, kaya kailangan ko munang sumunod sa kanila. Pagkatapos ng araw na iyon, naging maayos uli ang aming samahan. Hindi muna kami maghihiwalay. Pagkapanganak sa bata, saka ko itutuloy ang diborsyo. May prod team ako ngayon na magsisimula ng shooting. Babalik ako mamayang hapon. Sabi mo ay hapon ka pa babalik? Nag-aalala ako na baka hindi ka pa nagtatanghalian, kaya nagmadali akong umuwi. Bakit ang init mo? Dadalhin kita sa ospital. Wala namang problema. Nalamigan lang siya ng husto, kaya nilalagnat ng bahagya. Salamat po, Doc. Bibilihan lang kita ng pagkain. Miss Nian, ano ba talaga ang kailangan mo? Buntis ako. Kay Director Key ang batang ito. Paano ka nakakasigurong siya nga? Noong araw na nagising ako sa kwarto sa hotel, siya ang nakita ko. Tungkol naman sa iba pang detalye, Miss Shen, gusto mo pa bang ituloy ang pakikinig?
Sabi ni Miss Shen, sisirain niya ang dangal ko. Pero bago ka kumilos, isipin mo muna ang anak sa tiyan mo. Ano ang balak mong gawin? Alisin mo ang bata at iwanan mo si Director Chi. Bibigyan kita ng pera para masiguro ang iyong kinabukasan at ang lahat ng iyong pangangailangan. Paano kung ayaw ko? Kung gayon, na mawala ang iyong anak habang nasa loob o may mangyaring masamang aksidente pagkapanganak sa kanya, hindi ko na iyan matitiyak. Kaya sana ay mag-isip ng mabuti si Miss Shen. Junior Shen! Hindi dapat ma-stress ang buntis, kaya wag niyo na siyang galitin pa. Salamat po, Doc. Sige lang, ilabas mo lang ang lahat ng iyak mo. Senior Lu, salamat dahil dumating ka agad ngayong araw. Tinulungan mo akong tumawag ng doktor. Maayos na ako. Shiching, nag-resign ka sa trabaho? At ngayon ay tinitiis mo ang lahat ng sakit na ito? Sigurado ka ba? Na masaya ka talaga? Hindi ba't ang kaligayahan ay base lang sa nararamdaman ng isang tao? May mga taong naniniwala na ang mapakasalan ang mahal nila at makakuha ng sobrang pag-aalaga ay ang tunay na kaligayahan. May iba naman na naniniwalang ang ibigay ang lahat ng pagsisikap para sa taong mahal nila ay kaligayahan din. Pakiramdam ko ay isa ako sa mga huli. Ganoon din ako. Kaya naman umaasa ako na talagang masaya ka. Kung hindi, pakiramdam ko ay ang pagsuko ko ay mawawalan lang ng saysay. Ako na lang ang bibilis ng pagkain para sa iyo. Senior Lu, wag mo na itong abalahin. Bumili lang ako ng makakain para sa'yo. Bakit mo? Pinapaalis? Kapag nandyan ka sa harap ko, hindi ako makakain ng maayos. Babalik na lang ako kapag tapos ka na kumain. Lahat ng ito ay ang mga paborito ko. At maigi ring pinili ang mga ito dahil ang mga pagkaing ito ay para sa isang buntis. Shen Shiching, itigil mo na ang pagmamahal kay Chi Minrui. Nagustuhan mo ba? Birthday mo ngayong araw at ginawa ko ito gamit ang sarili kong mga kamay, ang paborito mong strawberry cake. Dati, hinding-hindi mo ginagawa ang mga bagay na ito. Ang mga nangyari noon ay lipas na. Noong nakaraang buhay, sa ika-25 birthday ni Chi Minrui, ganito rin ang ginawa kong paghahanda, kasama ang bata, gumawa ako ng cake gamit ang sarili kong mga kamay. Mula umaga hanggang gabi ang ginawa kong paghahanda. Minrui, ako at si Mule ay magkasamang gumawa ng birthday cake para sa iyo. Ano naman ang silbi ng mga ginagawa mong iyan? Mas mabuti pang ituon mo ang atensyon mo sa bata. Chi Minrui, natatandaan mo ba sa nakaraang buhay natin? Noong niregluhan kita para sa iyong ika-25 kaarawan, kung anong sinabi mo? Sabi mo ang lahat ng ito ay walang anumang saysay. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Pagkatapos ng lahat, ang hindi mo pagmamahal sa akin ay hindi naman maituturing na isang kasalanan. Ang walang hanggan kong pagmamahal sa iyo, ang naging dahilan kung bakit nagtapos tayo sa ganoong paraan. Salamat sa pag-abala mo ngayong gabi. Ako. Bago pa ako pumunta sa ospital, ayos pa naman ang ugnayan nating dalawa.
Pagkatapos ko lang bumili ng pagkain, bakit bigla na lang bumalik ang lahat sa dati? Pumunta ka sa Chengjing Hospital at tingnan ang CCTV noong tanghali ng ika-18. Ang lahat ng madidilim na sikreto ni Niancy, ipakalat ninyong lahat. Director Chi, ganito po kasi iyon. Noong araw po ng wrap-up party, medyo naparami po ang nainom ni Sishi. Kaya po siya at ang investor na si Boss Huang ay pumasok sa iisang kwarto. Pagkatapos niyon, maagang umalis si Boss Huang. At noong hinabol siya ni Sishi, aktong likuran niyo po ang nakita niya. Kaya ipinagpilitan niya na anak niyo po ang bata. Hindi ko anak ang batang iyon. Dati, hindi naman siya nagpapaliwanag ng ganito. Pero kahit na hindi niya anak ang bata, ano naman ngayon? Magdidiborsyo na rin naman tayo. Kung sa iyo man iyon o hindi, ano namang kinalaman ko doon? Talagang wala kaming anumang relasyon ni Niancy. Sadyang siya lang ang gustong suportahan ng mga investor. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Punasan mo na iyan. Tapos ay tawagin mo na si Sister Wang para maglinis. Ayos lang ako. Maliit na sugat lang naman ito. Bahala ka? Si Ching. Nag-aalala ka ba para sa akin? Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi ka ba naiinitan? Kukuha lang ako ng payong. O baka gusto mong igawa kita ng gazebo rito? Huwag na. Director Chi, may nangyaring masama kay Niancy. Ano namang problema sa promotions? Ang tungkol sa pagbubuntis niya, hindi namin alam kung paano kumalat ang balita. Isang sikat na fan ang hindi nakatanggap nito at sinalubong ang sasakyan niya. Aayusin ko lang ito, babalik ako agad. Pumasok ka na sa loob mamaya. Masyadong mahangin dito. Kumain ka sa tamang oras pagdating ng tanghalian. Ang daldal. Bakit hindi ko napansin noon na marami ka palang sinasabi? Ang sikat na star na si Niancy ay wala na. Bago mawala, hinihinalang siya ay buntis. Balita ko, ang dinadala sa sinapupunan ni Niancy ay kay Director Qi. Masyadong malapit si Director Qi at si Niancy. Siguradong sa kaniya nga iyon. Ang pagkawala ni Niancy at si Director Qi ay siguradong magkasabwat. Hinala ko tinakot siya ni Director Qi na alisin ang bata. Isinakripisyo ni Niancy ang sarili niya. Ma'am, kailangan niyo pong kumbinsihin si Director Chi. Anong nangyari? Naaksidente po sa kotse si Niancy at dinala po siya agad sa ospital. Pero sabi po ng ospital, ang bata po sa sinapupunan niya ay wala na po. Kailangang alisin ang bata para mabuhay siya. Pero ayaw niya talagang pumayag. Gusto niyang hintayin si Director Chi. Kaya lumampas na ang tamang oras para sa operasyon. Nakita ko sa internet ang mga balita na ang batang iyon ay sa kanya. Hindi ba sabi? Diyan po ang problema. Ang nakabuntis kay Niancy na si Mr. Huang ay may malakas na kapit. Masyadong maraming madadamay, hindi pwedeng ibunyag. Kaya gusto nilang si Director Chi ang sumalo sa sisi. Nasaan ang plano ng inyong public relations? Sabi po ng mga tagaplano namin, kailangan niyo raw pong magpaliwanag para linisin ang lahat. Director Chi, ang bata po sa sinapupunan ni Niancy. Sa inyo po ba iyon? Maari bang magbigay kayo ng paliwanag?
Ako si Shen Shiching, ang asawa ni Kim Min-rui. Maraming mga usap-usapan tungkol sa aking asawa at ang ugnayan niya kay Miss Nian Shi at nandito ako para linawin ang lahat. Alam ba ni Director Ki kung sino ang tunay na ama ng bata? Wala akong pakialam sa personal na buhay ni Nian Si. Halika, maupo ka muna rito. Maaari mo namang sabihin ng diretso sa akin ang ganyang mga bagay. Nag-aalala lang ako na baka maapektuhan ka pati ang bata. Maaga pa naman, magpapahinga muna ako saglit dito sa opisina bago umuwi. Sige, pupunta muna ako sa opisina ko. Sabi ko na nga ba, darating talaga si Madam. Paano ang paternity test? Sa loob ng ganoon kaiklian na panahon, paano niya iyon nakuha? Inutusan po ako ni Madam na pekein iyon. Ang mga inihanda nating ebidensya ay hindi na kinailangang gamitin. Sabi ko sa inyo, epektibo ang pagpapaawa. Hindi niyo po alam kung gaano naging kataranta si Madam at sunod-sunod na ilang beses po siyang tumawag sa akin. Shiching ako? Narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan nyo. Ngayong magpapaliwanag ka, wala na rin itong saysay. Madam, ideya ko po iyon at wala itong kinalaman kay Director Chi. Nag-aalala pa nga si Director Chi sa kalusugan niyo at ng inyong anak. Tama na? Ang pagmamahal ko ay hindi isang kagamitang basta-basta nyo na lang gagamitin. Pakiusap, wag na kayong magbangit ng kung anong pag-aalala at wag na ring sumubok na bumalik sa buhay ko. Gaya ng dati, maglayo na lang tayo. Ayaw kong lumayo sa'yo. Daladala mo sa sinapupunan mo ang anak ko, ikaw ang ina ng anak ko. Shiching, patawad. Pagod na ako? Uuwi na ako? Sasama ako sa iyo. Wag na. Director Chi, pagkakamali ko po ito? Sisiguraduhin ko pong si Madam ay maiihahatid ng ligtas sa kanilang bahay. Senior Lu, pwede ka bang pumunta dito sa Pamilya Ki? Saan? Kapag naiisip ko ang mga nangyari dati, natatawa na lang ako. Magdidiborsyo rin naman tayo balang araw? Kaya mas mabuting maghiwalay na tayo ngayon? Kapag naghiwalay tayo, sino ang mag-aalaga sa iyo at sa bata? Hindi na kailangang mag-alala pa si Director Chi tungkol diyan. Sabihin mo sa akin kung paano ako makakabawi. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Ayokong ginagamit lang ako, Hindi kita ginamit, sadyang. at ayoko rin na niloloko ako. Si Min-rui, sinubukan ko rin kalimutan ang nakaraan at muling subukan na makisama sa iyo. Pero malinaw na ang resulta, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Tara na. Huli na. Binigyan kita ng pagkakataong pumili. Ikaw ang kusang sumuko. Maliban na lang kung iiwan mo ang mule. Maaari po ba ninyo akong sunduin, senior? Empleyado kita. At hindi naman ito malaking bagay. Kaya huwag mo na itong isipin. Ihatid mo na lang po ako sa hotel na malapit sa opisina? Buntis ka pa naman? Magiging komportable ka ba sa hotel? Mayroon akong biniling unit malapit sa opisina, pero hindi ko pa ito natitirhan kailanman. Ano kaya? Kung doon ka muna tumira para sa akin, para ma-check mo na rin kung may mga kulang pa ba sa dekorasyon nito. Huwag kang mahiya, isipin mo na lang na personal ko itong pinaparenta sa iyo at maayos din ang seguridad doon. Pag-isipan mong mabuti. Sabi mo ay upa ito, kaya dapat ay tanggapin mo ang bayad ko. Sigurado po, pangako.
Designer Shen, matagal na rin tayong hindi nagkita. Hindi ko alam kung si Designer Shen ay pwedeng magpakilala. Director Key, dito po tayo. Kung kailangan ni President Key ng pagpapakilala, sa akin siya dapat lumapit. Pumunta ka na muna sa lounge at maupo. Nakakapagod din ang tumayo ng matagal. Nakalayo na ang lahat? Kailangan pa ba ng pagpapakilala? Wag na. Nabalitaan ko na ang mga dinesenyong damit ni Designer Shen ay binili ni Direktor Key sa halagang $200 milyong. Kumpara sa orihinal na presyo ni Wenge na $150 milyong, nadagdagan ito ng $50 milyong. Bakit mo binili ang disenyo ko ngayong araw? Dahil gusto ko ito. Sabay tayong maghapunan mamaya? Sige. Oras na rin siguro para maliwanag na ipakipag-usap ang lahat sa kanya. Chi Minru, nagiging dahilan ka ng napakalaking gulo sa akin. Anong gusto mong gawin ko? Gusto kong lumayo ka sa akin? At kapag nanganak na ako, ay magdidiborsyo na tayo? Sige. Pero para sa gabing ito, nais kong ihatid ka ng ligtas sa inyo. Pagbabayarin ko kayong lahat. Doktor, ano na pong lagay? Wala namang dapat ipag-alala. Bagamat tumagos ang matulis na bagay sa tiyan, mabuti na lang at hindi natamaan ang kanyang mga laman loob. Magigising din siya pagkatapos magpahinga. Doktor, nasaan po ang asawa ko? Nasa emergency room pa si Ganeng, Chi. Gina. Chi, mas mabuting bitawan mo na ang bata. Hindi tayo nakakasiguro. Doktor, pakiusap po. Pakiusap, iligtas niyo siya. Ginang Chi, naisip mo na ba ang magiging pangalan ng bata? Minroy, pangalanan mo na ang ating anak. Tawagin natin siyang Chimyul. Ang pangalan ng bata. Napili ko na. Tatawagin siyang Kiyu. May masama ba sa pakiramdam mo? Si Shiching ang nagsilang sa bata. Ang pangalan, siya ang magdidesisyon. Paano kung gusto ko siyang isunod sa apelyidong Shen? Dugo nating mga pamilya Chi ang nananalaytay sa kanya. Bakit siya isusunod sa apelyido mo? Ako ang nagsilang sa bata at ako ang naghirap. Kung anong apelyido ang gusto ko, iyon ang masusunod. Wala kang kwentang anak. Lumayas ka sa pamilya Ki. Kailangang magpahinga ng pasyente. Pakitahimik po ang mga kamag-anak. Huwag na po kayong magalit, Balay. Puro lang po kalokohan ang mga sinasabi ng bata. Anak, mahalagang bagay ang pagbibigay ng pangalan. Mag-isip ka muna ulit.
Kung wala ka ng kailangan, umuwi ka na agad, baka magkasakit ka pa niyan. Tapos na po ang visiting hours. Mas mabuti pong umalis na muna kayo. Magpahinga ka ng mabuti. Kapag nakalabas na ako ng ospital, makikipaghiwalay na ako agad, aalis na ako rito, at sisimulan ang sarili kong buhay. Pagdating naman kay Chimin Rui, ang malas naming ugnayan, dapat na sigurong wakasan na. Director Chi, tumakas na naman si Sule. Mag-ingat kayo nitong mga susunod na araw. Paanong tumakas na naman siya? Sigurado akong nandito pa rin siya. May kutob ako na hindi siya aalis. Pagbabayarin ko kayong lahat. Nasaan ang bata sa loob nito? Huwag muna po kayong mag-alala. Baka may iba siyang gamutan at inilipat lang siya sa ibang kwarto. May ibang gamutan? May ibang gamutan? At hindi nyo man lang ako sinabihan? Maupo muna kayo rito. Itatanong ko po agad para sa inyo. Dinzang, nasaan ang anak ko? Inilipat siya ng kwarto at hindi man lang ba kailangang ipaalam sa akin? Nasabihan ko na po ang lahat ng departamento. Huwag na po kayong mag-alala. Sa loob ng hindi hihigit sa 10 minuto, ang anak niyo po ay maibabalik na sa kwartong ito. Siguraduhin nyo lang. Director Ki, Papuntahin si opisyal na Lee dito sa ospital. Sabihin mong nawala ang anak ko. Huwag mong hahayaang may makaalam nito maliban sa mga pulis. Ituloy ang dati nating plano. Opo. Kung hindi dahil sa pagprotekta mo sa akin noong aksidente, baka ang anak natin at ako ay napahamak. Salamat din pala ngayon dahil pinagtanggol mo ako, kaya nagkaroon ako ng kalayaang pangalanan ang anak natin. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Tsaka, ako ang ama ng bata, ang asawa mo, at tungkulin ko na protektahan kayo. Dapat pa rin akong magpasalamat sa iyo. Nga pala, nakita mo na ba ang bata? Pupuntahan ko muna siya. Nakita ko na. Dahil maaga siyang ipinanganak. Mahina ang kanyang katawan. Kailangan niya ng maraming pahinga. Marami pang pagkakataon para makita siya mamaya. Nabalitaan niyo na ba? May nawawalang bata sa ospital na ito. May dumating na mga pulis kanina. Halos baliktarin na nila ang buong lugar sa paghahanap. Ang sabi ay sanggol pa raw itong kulang sa buwan. Si Ching. Si Ching. Si Ching. Ang anak ko. Kailangan kong mahanap ang anak ko. Si Ching, kakaanak mo pa lang. At ang pangangatawan mo ay hindi pa lubusang bumabalik sa dati. Huwag kang masyadong mag-alala at huwag kang kung saan-saan tatakbo. Si Ching, magpahinga ka muna. Baka mahanap na ang anak mo pero wala ka na. Kung hindi ako ang hahanap, sino pa? Nasabihan ko na ang mga pulis at parating na sila. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ka bang si Sule ang may gawa nito? Pagtatakpan mo na naman ba siya? Nararamdaman ko na si Sule ay walang sapat na kakayahan para gawin ito. At kung siya nga ang may gawa, siguradong may nag-uutos sa kanya. Pero kung si Sule ang kumuha sa bata, malamang ay tatawag siya para makipagkasundo. Isang araw na ang nakalipas. Pero wala pa rin kahit anong balita. Magtiwala ka sa mga pulis at huwag magpadalos-dalos. Bumukas ba ang sugat mo? Gusto mo bang gamutin ko iyan? Maayos lang ako. Kaya ko itong gamutin ng mag-isa. Mas kailangan mo ang magpahinga kaysa sa akin. Hello? Director Chi, dinala po ang bata ng nakatatandang amo pa uwi sa bahay. Si Ching.
Dito ka lang at maghintay sa akin. Sa loob ng 1 oras, maibabalik ko sa iyo ang ating anak. Tungkol sa nangyari sa bata, pagkukulang ko iyon. Ngayong nakabalik na ang bata, bumalik ka na at magpahinga. Ayaw kong ang anak ko ay mapahamak muli. 24 na oras ko siyang babantayan at puprotektahan. Sinisiguro ko na wala nang magiging problema. Anong gagawin mo? Pamilyar ba sa iyo ang lugar na ito? Ito ang lugar kung saan ako nawala noong nakaraang buhay. Kapag tumalon ka pang muli, posibleng mawala ka na at magdurusa si Kim Min Rui habang buhay. Anong nangyari sa paa mo? Kung hindi dahil kay Kim Min Rui, hindi ako magiging ganito. Matagal na kaming nag-divorce. Divorce? Pero nasa baba lang ako kanina at nakita ko ang kotse niya at may anak na rin kayo sa kanya, sinisinungalingan mo lang ako. May tamang tao na dapat managot? May galit ka kay Kim Min Rui? Walang saysay kahit kunin mo pa ako. Hindi ba't curious ka kung anong nangyari sa binti ko? Noong araw na kinuha kita, tumawag agad ng pulis si Kim Min Rui. Sabi niya dapat daw akong makulong. Napinsala ang binti ko noong sinusubukan kong tumakas. Hindi ko akalaing pagkatapos ng aksidente mo sa kotse ay hindi ka pa rin nawala. Shen Shiching, huwag kang magtago riyan at magkunwaring wala na. Bumaba ka na rito at sumama sa akin para asikasuhin ang divorce. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Papasukin niyo siya. Minoruy, nagmamakaawa ako sa iyo. Magkita tayong muli. Sule, galit ka ba sa akin? Walang silbi kahit tapusin mo pa siya. Talaga? Noong araw na iyon, nakita ko mismo na sinalo mo ang sasakyan para sa kanya. Anong gusto mo? Basta kaya kong ibigay, sabihin mo lang. Ang gusto ko? Baka hindi mo kayang ibigay. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Gusto kitang pagbayarin ng iyong buhay. Huwag kang pumayag sa kanya. Sige. Paano mo ako gustong magbayad? O pupunta ako riyan? At pakawalan mo siya? Hinto, huwag kang lalapit. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong tumalon ka mula rito. Pakawalan mo siya pagkatapos kong tumalon. Pwede ring huwag kang tumalon. Huwag kang mag-alala. Huwag. Pagbabayarin ninyong lahat. Madam, ayos lang si President Key. Maaga po naming nailagay ang mga air cushion sa ibaba. Sabi nga nila, mahirap mawala ang masama. Dahil naging masama siya noon, siguradong wala siyang mangyayaring masama. Kailangang maging ligtas at malusog kasama si Shen Shiching. Madam, mayroon po akong isang magandang balita at isang masamang balita. Alin ang gusto niyo munang marinig? Ano ang magandang balita? Wala na si Sule. Ano naman ang masamang balita? Yung air cushion para sa pagsaklolo, kalahati lang ang nasalubong niya. Bumagsak ang ulo niya sa semento at hindi po maganda ang kalagayan niya. Madam, kahit sinabi ni Kuya Key na huwag sabihin sa inyo at hindi ko rin alam kung ano ang nangyari sa inyong dalawa, pero kailangan ko pa rin magsalita. Bago tumalon si Kuya Key,
Hindi niya alam na may kutsyon sa ibaba. Hindi niya alam na may kutson? Bakit pa siya tumalon? Sinabi sa akin ni Kuya Ki bago pa man siya dumating na kailangan kitang iligtas anuman ang mangyari. Hindi na mahalaga ang iba pa. Sabi niya, ito ang utang niya sa iyo. Tunay kang ngang malas. Mula nang mapangasawa ka niya, puro kamalasan na ang nangyari sa pamilya namin. Sino po ang pamilya rito? Nailigtas naman ang pasyente, pero hindi maganda ang sitwasyon niya. Kung sa loob ng 10 araw ay hindi pa siya magising, ang pagkakataon na magising siya uli ay magiging napakahirap na. Doktor, ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, maaari na siyang manatiling tulog habang buhay. Paano nangyari ito? Malamig ang sahig. Umiyak ka lang. Pagkatapos mong umiyak, kailangan mong magpakatatag. May anak ka pa. Hindi naman pwedeng nawalan na siya ng ama, pati ina ay mawawala rin. Hinding-hindi ko siya palalakihin para sa iyo. Ihanda po ninyo ang inyong sarili. Dahil sa totoo lang, ang pagkakataong magising ang isang pasyenteng gulay ay nasa 10 hanggang 15% lamang. Nakita ko sa silid-aralan ang diary na ito. Doon ko lang nalaman na sa nakaraan mong buhay ay nawala ka dahil sa dagat. Chi Minrui, wala ka ng utang na loob sa akin. Hindi ba sabi mo gusto mo ako? Kapag nagising ka ngayong araw, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pag-usapan natin ang anak natin. Hindi mo man lang alam kung gaano siya kakulit. Umiiyak siya sa tuwing matutulog ako, at sa tuwing gigising ako, tsaka lang siya tutulog. Mas makulit pa nga siya kaysa kay Mule. At tungkol naman kay Mule, hindi ko pa nabibigyan ang bata ng sarili niyang pangalan. Iniisip ko na hintayin kang magising, tsaka tayo mag-usap tungkol doon. Chi Minrui, galit ka pa rin ba? Kaya sinasadya mong huwag magising? Kapag hindi ka pa gumising, pupunta ako sa kumpanya niyo at kukuha ng ibang lalaki? Ang mga sinabi ko noon, pawang mga kasinungalingan lang iyon. Gumising ka na, uulitin ko ang lahat para marinig mo. Shi Ching, nandito na ako.